Sabi nila, ang asin ay para lang sa pagkain, pero paano kung kaya nitong baguhin ang iyong kapalaran? Maraming Pilipino ang naniniwala na ang simpleng dakot ng asin, kapag binudbod sa tamang mga sulok ng bahay, ay maaaring makaakit ng mga biyayang hindi inaasahan, pera, pag-ibig, kapayapaan, at proteksyon. Maaaring matawa ka ngayon, pero ang mga sumubok nito ay nanumpang nagbago ang kanilang buhay makalipas lamang ang ilang araw. Kaya bago mo baliwalain ang mensaheng ito, makinig kang mabuti. Dahil baka dinala ka rito ng universo sa isang dahilan, upang ibunyag sa iyo ang isa sa pinakamatandang at pinakamakapangyarihang sikreto ng swerte na matagal nang alam ng ating mga ninuno. Sa mga tahanang Pilipino, ang asin ay higit pa sa pampalasa, ito ay proteksyon, paglilinis, at tahimik na panalangin. Ginamit ito ng ating mga lolo't lola upang basbasan ang bagong bahay, bantayan ang mga pintuan, at paalisin ang masasamang espiritu na gumagala sa gabi. Bawat butil ay may dalang sinaunang enerhiya, paalala na kahit ang pinakasimpleng bagay ay maaaring magtaglay ng banal na kapangyarihan kapag ginabayan ng pananampalataya. Kapag binubudburan mo ng asin ang mga sulok ng iyong bahay, hindi ka lang naglilinis, tinatanggap mo rin ang mga biyaya, nire-reset mo ang enerhiya, at ibinubulong sa universo na handa ka na sa pagbabago. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ay koneksyon sa pagitan mo ng iyong mga ninuno at ng mga di nakikitang nilalang na nagbabantay sa iyo. Kaya habang sinisimulan natin ito, huminga ka ng malalim at buksan ang iyong puso. Dahil maaaring ang matututuhan mo ngayong gabi ang mismong ritual na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Ang pinagmulan ng paniniwala. Mula pa noong sinaunang panahon, ang asin ay hindi lamang tinitingnan bilang pagkain, kundi bilang banal na tagapangalaga. Sa Pilipinas, naniniwala ang mga nakatatanda na ang asin ay may kakayahang magtaboy ng usog, masasamang espiritu, at kamalasang pumapasok sa mga di nakikitang pintuan ng tahanan. Bago pa man maipaliwanag ng agham ang enerhiya, alam na ng ating mga ninuno, bawat bahay, bawat tao, at bawat bagay ay may dalang panginginig o vibration. Kapag ito ay bumigat, sinisipsip at binabago ito ng asin. Ipinasa ng bawat henerasyon ang mga kwentong ito sa susunod. Ang mga lola, magbubudbod ng asin sa may pintuan matapos ang bagyo, habang bumubulong ng panalangin upang ilayo ang pamilya sa kamalasan. Ang mga mangingisda ay nagdadala ng asin sa kanilang bangka bilang proteksyon laban sa dagat. At ang mga ina naman ay naglalagay ng maliit na mangkok ng asin sa ilalim ng kama kapag may batang may sakit, naniniwalang kaya nitong hilahin palabas ang init o negatibong enerhiya sa katawan. Ngunit hindi lang ito paniniwalang Pilipino. Sa iba't ibang panig ng mundo, ibinahagi rin ng mga sinaunang kultura ang parehong karunungan mula sa Shiomamori ng Japan na ginagamit upang basbasan ang mga naglalakbay, hanggang sa kaugalian ng mga Europeo na magtapon ng asin sa likod ng balikat upang hadlangan ang masasamang espiritu. Ngunit sa puso ng paniniwalang Pilipino, naging mas malalim pa ang kahulugan ng asin, isang tahimik na tulay sa pagitan ng langit at lupa. Dahil ang asin ay nagmula sa dagat at sa araw, taglay nito ang kapangyarihan ng dalawang sagradong elemento, tubig at apoy. Ang tubig ay naglilinis, ang apoy ay nagbabago, magkasama, sila ay lumilikha ng balanse. Kaya't kapag ang asin ay dumampi sa mga sulok ng iyong bahay, binabalanse nito ang enerhiyang naninirahan doon. Nililinis nito ang bakas ng takot, galit, o lungkot na maaaring nanatili nang hindi mo napapansin. Dahil ang asin ay nagmula sa dagat at sa araw, taglay nito ang kapangyarihan ng dalawang sagradong elemento, tubig at apoy. Ang tubig ay naglilinis, ang apoy ay nagbabago, magkasama, sila ay lumilikha ng balanse. Kaya't kapag ang asin ay dumampi sa mga sulok ng iyong bahay, binabalanse nito ang enerhiyang naninirahan doon. Nililinis nito ang bakas ng takot, galit, o lungkot na maaaring nanatili nang hindi mo napapansin. At marahil, ito ang dahilan kung bakit mo naririnig ang mensaheng ito ngayon. Dahil baka, tulad ng dagat, ang iyong kaluluwa ay handa na para sa panibagong simula. Marahil, ginagabayan ka ng universo upang alalahanin ang nalimutan ng ating mga ninuno na ang tunay na swerte ay hindi basta dumarating. Ito ay nililikha ng pananampalataya, layunin, at ng mga tahimik na ritual na nagdurugtong sa ating puso sa daigdig na hindi nakikita. Kaya ngayong gabi, kapag hawak mo na ang dakot ng asin na yon, tandaan mo, hawak mo rin ang mga siglong karunungan, panalangin, at proteksyon sa iyong palad. Ang espiritual na kahulugan ng asin. Maaaring mukhang payak ang asin, ngunit espiritual, taglay nito ang isa sa pinakamalinis na anyo ng enerhiya na matatagpuan sa kalikasan.
Ipinanganak ito mula sa dagat, isang handog ng tubig, at pinino ng apoy ng araw. Sa bawat butil nito, nananahan ang pagsasanib ng dalawang banal na puwersa, paglilinis at pagbabago. Sa diwang Pilipino, ang asin ay kumakatawan sa kadalisayan, pananampalataya, at muling pagsilang. Kapag sinabi ng iyong lola na maglagay ng asin malapit sa pintuan, hindi iyon basta pamahiin, isa iyon sa mga anyo ng espiritual na kamalayan. Alam niya na kayang sipsipin ng asin ang bigat na hindi nakikita sa hangin, inggit ng iba, lungkot ng nakaraan, o tahimik na mga alalahanin na kumakapit sa tahanan. Isipin mo, kapag emosyonal kang pagod, minsan ang simpleng paglilinis ng paligid ay nagbibigay na ng kapayapaan. Hindi iyon basta nagkataon, iyon ay tugon ng enerhiya. Ang parehong prinsipyo ay naninirahan sa asin. Hindi ito nakikipaglaban sa kadiliman, binabago nito ito. Sa maraming tahanang Pilipino, ginagamit ang tubig na may asin upang linisin ang mga bagay bago manalangin o magbasbas. Ang iba naman ay hinahalo ito sa tubig pampaligo tuwing bagong taon upang alisin ang kamalasan at simulan ang taon na may panibagong lakas. At kung narinig mo na ang asin na ginagamit sa buhos o espiritual na paglilinis, iyon ay dahil kayang gawing balanse ng asin ang negatibong enerhiya upang magkaroon ng puwang para sa pagdaloy ng mga biyaya. Espiritual, ang asin ay parang salamin, ipinapakita nito ang dalisay at ibinubunyag ang kailangang paghilumin. Binabalansin nito ang emosyon, pinapakalma ang isipan, at muling iniugnay ka sa banal na kaayusan. Sa sandaling dumikit ito sa sulok ng iyong bahay, lumilikha ito ng di nakikitang kalasag, isang tahimik na tagapangalaga na nakikinig sa dasal ng iyong puso kahit walang binibigkas na salita. Ngunit narito ang tunay na nagpapalakas dito, layunin. Ang asin lamang ay isang mineral, ngunit kapag hinawakan mo ito ng may pananampalataya, nagiging daan ito sa pagitan mo at ng universo. Kapag binudburan mo ito ng may pag-asa, para kang nagsasabing, handa na akong pakawalan ang mga bagay na hindi na para sa akin. Kaya sa susunod na makita mo ang asin, huwag mo lang itong ituring na pampalasa. Tingnan mo ito bilang isang sagradong elemento, maliit, mapagpakumbaba, ngunit may kakayahang baguhin ang enerhiya, protektahan ang iyong kaluluwa, at buksan ang pintuan ng mga himalang matagal nang naghihintay na pumasok sa iyong buhay. Ang ritual, paano ito gawin? Ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng asin, tuklasin natin ng mas malalim ang mismong ritual, ang paraan na ginawa ng ating mga ninuno, at kung paano patuloy na nakikinig ang universo kapag ito'y isinasagawa ng may pananampalataya. Ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa paglalagay ng asin sa mga sulok ng bahay. Ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong puso, ng iyong espasyo, at ng iyong espiritu sa banal na enerhiya. Kapag ginagawa mo ito, nakikipag-usap ka sa mga hindi nakikita, iniimbitahan ang mga biyaya at pinapaalis ang mga bagay na hindi nakabilang sa iyong tahanan. Hakbang 1, ihanda ang isip at puso. Bago mo hawakan ang asin, ituon muna ang sarili. Umupo ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Pumikit at huminga ng malalim ng 3 beses. Sa bawat paglanghap, isipin mong pumapasok ang liwanag sa iyong katawan. Sa bawat pagbuga, pakawalan ang mga alalahanin, galit, at takot na matagal mong bitbit. Bumulong ng marahan. Pinalalaya ko ang lahat ng negatibong enerhiya. Tinatanggap ko ang kapayapaan, kasaganaan, at banal na proteksyon. Mahalaga ito dahil tumutugon ang asin sa enerhiya ng iyong puso. Kapag handa ka ng may dalisay na hangarin, mas malakas ang epekto nito. Hakbang 2, piliin ang tamang oras. Ayon sa mga matatanda, ginagawa ang mga ritual ng paglilinis sa gabi, sa oras na tahimik ang mundo at manipis ang belo sa pagitan ng pisikal at espiritual. Pinakamainam na gabi ay Biyernes o Linggo, kapag payapa ang kaluluwa at bukas sa mga biyaya. Kung nararamdaman mong mabigat ang enerhiya sa bahay, huwag maghintay ng espesyal na araw, pakinggan mo ang iyong kutob. Kapag naramdaman mong ito na ang oras, iyon ay patnubay ng universo. Bago magsimula, sindihan ang kandila o insenso. Ito ay paanyaya ng liwanag at hudyat sa mga ninuno na isang sagradong gawain ang magaganap. Hakbang 3, paghahanda ng asin. Kumuha ng maliit na mangkok ng asin, rock salt o sea salt na natural at hindi pinroseso. Iwasan ang iodized o pino dahil nawawala na ang espiritual na kadalisayan nito. Hawakan ang mangkok gamit ang 2 kamay at sabihin ng marahan. Basbasan mo, o universo, ang asin na ito. Naway linisin, protektahan, at akitin nito ang mga biyaya sa tahanang ito. Habang sinasabi mo ito, isipin mong kumikislap ang asin, para bang hinahaplos ito ng liwanag ng buwan.
Hakbang 4, pagbubudbod sa mga sulok. Simulan sa pangunahing pintuan ng bahay. Magbudbod ng kaunting asin sa bawat sulok, paikot na pakanan, clockwise. Bakit pakanan? Dahil ito ang direksyon ng araw, sumisimbolo ng buhay, pagbangon, at pagdaloy ng positibong enerhiya. Habang nagbubudbod, sabihin sa isip o malakas. Tanging kapayapaan lamang ang papasok dito. Tanging liwanag lamang ang mananatili. Lahat ng bigat, lumisan ka, magbalik ka sa lupa ng malinis at binago. Gawin ito sa bawat silid, lalo na sa mga kwarto, kusina, at pintuan. Ito ang mga energy gateways kung saan madalas nagtitipon ang emosyon. Kung may sakit sa pamilya, magbudbod malapit sa kanilang kama at ipanalangin ang paggaling. Kung nagkaroon ng pagtatalo, magbudbod sa lugar na iyon, tinutulungan nitong alisin ang natirang emosyonal na bakas. Hakbang 5, ang pagtuon ng pagpapakita, manifestation focus. Pagkatapos magbudbod, umupo ng tahimik sa gitna ng iyong bahay. Ilagay sa harap mo ang isang maliit na mangkok ng asin, ito ang magsisilbing tagatanggap ng enerhiya. Itaas ang iyong mga kamay sa ibabaw nito, pumikit, at isalarawan ang iyong mga hangarin, kapayapaan sa tahanan, tagumpay sa trabaho, kagalingan ng loob, o kasaganaan sa buhay. Sabihin mula sa iyong kaluluwa. Sa dalisay na puso at bukas na espiritu, tinatanggap ko ang mga biyayang nakalaan para sa akin. Naway punuin ng swerte, pag-ibig, at liwanag ang tahanang ito. Hayaan mong manatili ang mangkok magdamag. Kinabukasan, itapon ang asin sa umaagos na tubig, gaya ng lababo o ilog, simbolo na ang lahat ng negatibong enerhiya ay nahugasan na. Hakbang 6, mga opsyonal na pampalakas. Kung nais mong palakasin pa ang ritual, maaari mong idagdag ang mga ito. Isang basong tubig malapit sa asin upang sumipsip ng labis na enerhiya. Isang puting kandila para sa kadalisayan. Isang panalangin sa iyong mga ninuno bilang pasasalamat sa kanilang paggabay. May ilang Pilipino na hinahalo ang asin sa ilang patak ng langis ng niyog at gumuguhit ng maliit na krus sa bawat pinto, tanda ng pananampalataya at proteksyon. Ang iba naman ay bumibigkas ng awit 23 o personal na panalangin habang naglalakad sa bahay. Walang maling paraan, tanging ang paraan ng iyong puso. Ang pinakamahalaga ay ang iyong pananampalataya. Ang kahulugan sa likod ng ritual. Kapag ginawa mo ito, hindi ka lang naglilinis ng bahay, pinamumunuan mo ang enerhiya. Ipinapahayag mo sa universo na ang iyong tahanan ay pag-aari ng liwanag. Bawat budbod ng asin ay bulong sa langit, handa na akong tumanggap ng kapayapaan. At mararamdaman mo ito, ang katahimikan ng hangin, magagaan na panaginip, mahimbing na tulog, at mga biglaang pagkakataon. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay tugon ng universo sa iyong layunin. Kaya ngayong gabi, kapag hawak mo ang asin sa iyong kamay, tandaan. Hindi lang ito asin. Ito ay tinig ng iyong mga ninuno, enerhiya ng dagat, at apoy ng iyong espiritu, magkakapit-bisig upang tawagin ang swerte, proteksyon, at banal na pagkakaisa sa iyong tahanan. Mga palatandaan na umepekto ang ritual. Pagkatapos mong isagawa ang salt ritual, marahang nagbabago ang enerhiya sa iyong tahanan, tulad ng malamlam na hangin na dumaraan sa mga di nakikitang pintuan. Maaaring hindi mo agad mapansin, ngunit palaging nagbibigay ng mga palatandaan ang universo kapag dininig na ang iyong panalangin. Ang mga senyas na ito ay paraan ng langit upang sabihing naririnig kita. Magtiwala ka lang. 1. Mas magaan ang hangin. Ang unang mapapansin ng karamihan ay ang biglaang katahimikan at gaan ng paligid. Parang mas maliwanag ang bahay kahit walang binabago sa ilaw. Mas malalim ang paghinga mo, humuhupa ang mga alitan, at tila may bigat na nawala. Ito ang kapangyarihan ng asin na kumikilos, binabago ang negatibong enerhiya tungo sa kapayapaan. Kung dati hirap kang makatulog, mapapansin mong mas mahimbing na muli ang iyong pahinga. Bumabalik din ang mga panaginip, ngunit ngayon, dala nila ay mga mensahe, hindi mga alalahanin. 2. Paglitaw ng mga paru-paro o ibon. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag may paru-parong pumasok sa bahay matapos ang isang ritual, ito'y tanda ng pagdalaw ng mga espiritu ng liwanag, mga ninunong nagdadala ng basbas o gabay. Kapag may munting ibong tumigil sa iyong bintana o marinig mo itong umaawit sa umaga, iyon ay isa pang banal na senyas na luminis na ang enerhiya sa paligid. Madalas gamitin ng universo ang kalikasan bilang mensahero ng mga biyaya. 3. Kalma at tahimik ang sindihan ng kandila.
Kapag nagsindi ka ng kandila pagkatapos ng ritual at mapansin mong pantay at tahimik ang apoy nito, iyon ay kumpirmasyon ng pagkakaisa at proteksyon. Ang dating nagliliyab o kumikislap na apoy ay tanda ng tensyon, ngunit ang kalmadong sindi ay hudyat na ligtas na ngayon ang iyong tahanan. Sabi ng matatanda, ang liwanag ng kandila ay mata ng Diyos, nagbabantay habang natutulog ka. 4. Mga paulit-ulit na numero at panaginip. Kapag madalas mong makita ang mga numero gaya ng 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 7 oras 7 minuto matapos ang ritual, ito ay direktang mensahe mula sa universo. Hindi ito basta't samba, ito ay alignment. Ibig sabihin, nakahanay na muli ang iyong espiritu sa banal na ritmo ng buhay. Maaaring managinip ka rin ng tubig, liwanag, o mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ang mga ito ay sagradong kumpirmasyon na ang enerhiya sa paligid mo ay nagpapagaling na. 5. Dumarating ang mga hindi inaasahang biyaya. Pagkaraan ng ilang araw, mapapansin mong nagsisimulang dumating ang mga munting himala. May perang biglang bumalik. May taong humingi ng tawad. May bagong pagkakataon na biglang bumukas. Tinatawag ito ng mga matatanda bilang ginhawa, ang alon ng kagaanan at kabutihan na sumusunod sa bawat gawaing may pananampalataya. At kung bigla mong maramdaman ang pagnanais na maglinis ng bahay, ayusin ang mga gamit o magsindi ng kandila, sundin mo iyon. Iyon ay hudyat na ang iyong espiritu ay nakikiayon na sa bagong enerhiyang nilikha mo. Ang bulong ng universo. Minsan, ang pinakamalaking palatandaan ay ang katahimikan mismo, isang mapayapang pagkalma sa iyong tahanan na tila ligtas at banal. Iyan ang tunog ng enerhiyang nagkakaroon ng balanse. Kaya kapag napansin mo ang alinman sa mga pagbabagong ito, kahit gaano kaliit, umiti ka at bumulong ng salamat, universo. Dahil ibig sabihin nito, umepekto ang iyong ritual, dininig ang iyong panalangin, at ang iyong tahanan ay isa ng sisidlan ng liwanag. Koneksyon sa enerhiya ng mga zodiac. Bawat zodiac sign ay may kanya-kanyang vibration, isang espiritual na dalas na humuhubog kung paano dumadaloy ang mga biyaya at kung paano hinaharap ang mga pagsubok. Ang salt ritual ay parang salamin sa enerhiyang iyon. Hindi nito binabago kung sino ka, ngunit pinapalakas nito ang iyong likas na lakas at nililinis ang mga harang na pumipigil sa iyong tadhana na magbukas. Tignan natin kung paano nakikipag-usap ang sagradong ritual na ito sa bawat tanda ng zodiac sa sarili nitong banal na wika. Maaaring managinip ka rin ng tubig, liwanag, o mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ang mga ito ay sagradong kumpirmasyon na ang enerhiya sa paligid mo ay nagpapagaling na. 5. Dumarating ang mga hindi inaasahang biyaya. Pagkaraan ng ilang araw, mapapansin mong nagsisimulang dumating ang mga munting himala. May perang biglang bumalik. May taong humingi ng tawad. May bagong pagkakataon na biglang bumukas. Tinatawag ito ng mga matatanda bilang ginhawa, ang alon ng kagaanan at kabutihan na sumusunod sa bawat gawaing may pananampalataya. At kung bigla mong maramdaman ang pagnanais na maglinis ng bahay, ayusin ang mga gamit o magsindi ng kandila, sundin mo iyon. Iyon ay hudyat na ang iyong espiritu ay nakikiayon na sa bagong enerhiyang nilikha mo. Ang bulong ng universo. Minsan, ang pinakamalaking palatandaan ay ang katahimikan mismo, isang mapayapang pagkalma sa iyong tahanan na tila ligtas at banal. Iyan ang tunog ng enerhiyang nagkakaroon ng balanse. Kaya kapag napansin mo ang alinman sa mga pagbabagong ito, kahit gaano kaliit, ngumiti ka at bumulong ng salamat, universo. Dahil ibig sabihin nito, umepekto ang iyong ritual, dininig ang iyong panalangin, at ang iyong tahanan ay isa ng sisidlan ng liwanag. Koneksyon sa enerhiya ng mga zodiac. Bawat zodiac sign ay may kanya-kanyang vibration, isang espiritual na dalas na humuhubog kung paano dumadaloy ang mga biyaya at kung paano hinaharap ang mga pagsubok. Ang salt ritual ay parang salamin sa enerhiyang iyon. Hindi nito binabago kung sino ka, ngunit pinapalakas nito ang iyong likas na lakas at nililinis ang mga harang na pumipigil sa iyong tadhana na magbukas. Tignan natin kung paano nakikipag-usap ang sagradong ritual na ito sa bawat tanda ng zodiac sa sarili nitong banal na wika. Aries, ang apoy ng panibagong simula. Para sa Aries, muling sinisindihan ng ritual ang apoy ng motibasyon. Kung naramdaman mong nawalan ka ng sigla o direksyon, pagkalipas ng paglilinis ay babalik ang inspirasyon. Mararamdaman mong handa ka na muling magsimula, may tapang at malinaw na isipan. Taurus, ang enerhiya ng katatagan. Ang Taurus ay umuunlad sa seguridad at kapanatagan.
Ibinibigay ng asin ang grounding, kapayapaan, at pagkakaisa sa iyong tahanan. Tinutulungan kang muling maibalik ang emosyonal na balanse, lalo na kung tila magulo ang buhay. Asahan mong babalik ang katahimikan. Gemini, ang paglilinis ng kalituhan. Madaling maapektuhan si Gemini ng labis na kaisipan at emosyon. Pinatatahimik ng ritual ang ingay ng isip at pinapalakas ang iyong intuition. Maaaring makatanggap ka ng biglaang insight o mensahe sa iyong mga panaginip, paniwalaan mo ito. Cancer, ang paghilom ng puso. Para sa mapag-alagang Cancer, nililinis ng asin ang mga sugat ng damdamin. Ibinabalik nito ang ginhawa, pagpapatawad, at init sa iyong kaluluwa. Maaaring mas maramdaman mong malapit ka sa mga mahal mo sa buhay o sa mahinahong presensya ng iyong mga ninuno. Leo, ang pagbabalik ng kumpiyansa. Leo, nililinis ng ritual ang alinlangan at ibinabalik ang iyong nagniningning na enerhiya. Kapag nawala na ang negatibong enerhiya, mas maliwanag na muli ang iyong liwanag. Asahan ang bagong paghanga, pagkilala, o tagumpay sa iyong pagkamalikhain. Virgo, ang enerhiya ng kalinawan. Mahilig si Virgo sa kaayusan at kapayapaan. Inaayos ng ritual ang iyong emosyonal at pisikal na espasyo, inihahanay ang iyong paligid sa iyong mas mataas na layunin. Pagkatapos nito, mas madali nang magdesisyon at mas magaan ang pakiramdam ng buhay. Libra, ang pagkakaisa ng espiritu. Para kay Libra, ang balanse ang lahat. Ibinabalik ng salt ritual ang kapayapaan sa lugar kung saan dati ay may tensyon. Mapapansin mong mas maayos ang komunikasyon, napapawi ang mga tampuhan, at mas maraming kagandahan ang dumadaloy sa iyong buhay. Scorpio, ang paglilinis ng mga anino. Malalim ang enerhiya ni Scorpio. Nililinis ng asin ang mga nakatagong takot at sakit sa damdamin. Inaanyayahan nito ang pagbabago, hinahayaan kang muling bumangon, mas matatag, mas marunong, at mas gising sa espiritu. Sagittarius, ang daan ng kalayaan. Pagkatapos ng ritual, nakakaramdam si Sagittarius ng panibagong layunin. Ang mga hadlang na pumipigil sa iyong pangarap ay unti-unting naglalaho. Dumarating ang mga paglalakbay, bagong simula, at swerte na umaayon sa iyong enerhiya. Capricorn, ang biyaya ng pag-unlad. Para kay Capricorn, nililinis ng asin ang bigat ng mga kabiguang nakaraan. Binubuksan nito muli ang mga pintuan ng oportunidad sa pera at karera. Kapag nilinis mo ang iyong espasyo, napapansin ito ng universo at ginagantimpalaan ang iyong disiplina. Aquarius, ang pagkamulat ng kaalaman. Namumukadkad ang enerhiya ni Aquarius sa karunungan at inobasyon. Pagkatapos ng ritual, dumadaloy ang mga bagong ideya na parang tubig. Maaaring bigla mong maunawaan ang mga palatandaan na matagal nang sinusubukang iparating ng universo sa iyo. Pisces, ang enerhiya ng banal na koneksyon. Pinakamatindi itong nararamdaman ng Pisces. Binubuksan ng ritual ang iyong espiritual na daan, pinatitindi ang iyong intuisyon at mga panaginip. Mararamdaman mong yakap ka ng pag-ibig ng langit, paalala na hindi kailanman nasayang ang iyong pananampalataya. Mensahe ng universo. Anumang zodiac sign mo, iisa ang katotohanang dala ng ritual na ito, ang enerhiya ay sumusunod sa pananampalataya. Kapag naniwala ka sa kakayahan mong tumanggap ng mga biyaya, iniaayon ng universo ang lahat para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Hindi ito basta swerte, ito ay divine timing. At ngayong gabi, natagpuan ka na ng tamang panahon na yon. Habang ang huling butil ng asin ay naglalaho sa mga sulok ng iyong tahanan, marahang pumupuno ang katahimikan sa hangin, hindi hungkag, kundi banal. Ito ang uri ng katahimikan na nagsasalita. Ang uri na nagsasabi sa iyo may nagbago. Ang ginawa mo ngayong gabi ay higit pa sa isang ritual. Nagsagawa ka ng isang pakikipag-usap sa universo, isang tahimik na panalangin na lumampas sa mga salita. Bawat budbod ng asin ay nagdala ng iyong layunin, bawat bulong ay nagtaglay ng katotohanan ng iyong puso. At sa mismong sandaling naniwala ka, nagsimulang kumilos ang universo. Maraming tao ang minamaliit ang kapangyarihan ng mga simpleng gawain. Ngunit naunawaan ng ating mga ninunong Pilipino ang isang bagay na madalas kalimutan ng makabagong panahon, ang banal ay nakikinig sa mga mapagpakumbaba. Maging sa pagsisindi ng kandila, pagbigkas ng itabi-tabi po, kapag dumaraan sa madilim na daan o pagbudbod ng asin upang anyayahan ang swerte. Hindi lamang ito mga pamahiin. Ito ay mga wika ng pananampalataya, binibigkas mula sa kaluluwa. Ngayong gabi, habang nagpapahinga ka, magpapatuloy ang paggalaw ng enerhiya sa iyong tahanan. Maaaring maramdaman mo ang malamig na simoy na dumadaan sa bintana.
O makita ang kandilang marahang kumikislap. O managinip ng isang tagpong tila napakatotoo para baliwalain. Hindi iyon mga pagkakataon, iyon ay mga kumpirmasyon. Tinutugon ka ng universo at kinikilala ng langit ang iyong pananampalataya. Tandaan mo ito, ang pananampalataya ay enerhiyang kumikilos. Bawat panalangin, bawat ritual, bawat sandali ng paniniwala ay lumilikha ng mga alon na umaabot sa di nakikita. Maaaring matunaw ang asin, ngunit ang basbas nito ay nananatili. Pinoprotektahan ang iyong tahanan, pinapagaling ang iyong puso, at binubuksan ang mga daang dati sarado. Kaya kung pinapanood mo ito ngayon, alamin mong hindi aksidente ang pagdating mo rito. Ikaw ay ginabayan, pinili, upang alalahanin ang sinaunang karunungang ito sa eksaktong sandaling handa na ang iyong kaluluwa. Ang mga senyas na susunod ay hindi basta-basta, ito ay mga paalala na narinig ka ng universo. Bago mo tapusin ang gabing ito, huminga ka ng malalim at marahan mong bulongin. Handa na akong tumanggap ng mga biyaya. Bukas ako sa mga himala. Ang aking tahanan ay protektado, ang aking landas ay malinaw. At ang aking espiritu ay nasa kapayapaan. Hayaan mong lumubog ang mga salitang ito sa iyong puso tulad ng liwanag na humahaplos sa tubig. Dahil mula sa sandaling ito, hindi mo na kailangang hanapin ang swerte, ito na mismo ang hahanap sa iyo. Ang proteksyong iyong hiniling ay nagsimula na. Ang mga biyayang ipinagdasal mo ay nasa daan na patungo sa iyong buhay. At habang natutulog ka ngayong gabi, naway magliwanag ang iyong tahanan sa tahimik na liwanag. Naway magpahinga ang iyong kaluluwa sa kapayapaan. At naway patuloy na buksan ng iyong pananampalataya ang mga pintuang tanging langit lamang ang nakakakita.